Ninakaw niya ang asawa ko at ngayon, pati ang tahanang ipinamana ng aking ama ay nais niyang angkinin. Habang pinagsisilbihan ko sila, sa sarili kong bahay pinaplano na nila ang aking pagpapaalis. Wala kang kwentang asawa, Ligaya, sabi ni Edgardo habang yakap ang kanyang kalaguyo. Hindi nila alam ang bawat haligi ng mansyong ito ay nakasumpa sa aking pangalan. Sino ba ang tunay na linta sa loob ng tahanang ito? Ilipat mo na ang lahat ng gamit mo sa kwarto sa ibaba, Ligaya. Mas kailangan ni Stella ang malaki at preskong silid dahil maselan ang kanyang kalagayan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa madaling araw, walang bakas ng pag-aalinlangan habang itinuturo niya ang pintuan ng master bedroom. Sa loob ng 10 taon, ang silid na yon ang naging santuwaryo ni Ligaya, ang saksi sa kanyang mga dasal at pangarap para sa pamilyang pinahalagahan niya ng higit sa kanyang sarili. Ngunit sa isang iglap sa utos ng kanyang biyenan, tila naging isang estranghero siya sa loob ng sarili niyang tahanan. Dahan-dahang inilapag ni Ligaya ang bagong plansang barong ni Edgardo sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa malambot na tela, tila doon niya kinukuha ang huling lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan. Sa labas ng kwarto, maririnig ang mahihinang tawa ni Edgardo at ang malambing na boses ni Stella, ang babaeng ipinasok ni Edgardo sa kanilang buhay sa dahilan na ito ay isang kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Ang bawat hagikhik nila ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Ligaya, ngunit nanatili siyang tahimik. Ipinagpatuloy niya ang pagtitiklop ng mga damit. Ang bawat tupi ay puno ng pagtitiis at pagmamahal na ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng pait. Ang bawat hakbang niya pababa, patungo sa maliit na kwarto sa silong, ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang hangin sa loob ng malawak na mansyon ay biglang naging masikip, tila bawat dingding ay naniningil sa kanyang sobrang kabaitan. Sa kanyang pagdaan sa kusina, nakita niya ang inihanda niyang masustansyang pagkain para sa hapunan, mga pagkaing pinili niya ang pinakasariwang sangkap para lamang masiyahan ang kanyang asawa. Ngunit, nang pabalik na siya sa itaas upang kunin ang huling piraso ng kanyang gamit, napatigil ang kanyang mundo sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Doon sa gitna ng marangyang liwanag ng chandelier, nakita niya si Edgardo na maingat na hinahaplos ang pisngi ni Stella habang ang babae ay nakasandal sa kanyang dibdib. "Konting tiis na lang, Stella ko," bulong ni Edgardo na sapat na para marinig ng pusong unti-unti nang nadudurog. "Kapag nanganak ka na, wala nang dahilan para manatili pa rito ang baog na yan. Ako ang masusunod sa bahay na ito at ikaw ang magiging tunay na reyna ng buhay ko." Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ni Ligaya ay tila nawalan ng dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang tray ng mainit na sopas na daladala niya para sana kay Stella ay unti-unting dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat piraso ng nabasag na porselana na kumalat sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao na nagkadurog-durog sa harap ng katotohanan. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang huminga. Pinipigilan siyang sumigaw sa sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Tumingala si Ligaya sa kisame ng mansyong ipinamana ng kanyang ama. Pilit na pinipigilan ang pag-apaw ng mga luhang matagal na niyang ibinibilanggo sa kanyang mga mata. Ang bawat haligi ng bahay na ito ay saksi sa kanyang pagpapakumbaba, ngunit saksi rin ang mga ito sa lihim na nakatago sa ilalim ng mga titulo at kasulatan na hindi pa alam ng mga taong nananakit sa kanya. Habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng katahimikan. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan
ang iyong dangal sa loob ng sarili mong kaharian bago mo ipaalala sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kanilang tinatuntungan. Ang sinag ng umaga na pumapasok sa bintana ng malawak na silid-kainan ay hindi nagdala ng init, kundi isang masakit na paalala ng bawat lamat sa buhay ni Ligaya. Habang maingat niyang inilalapag ang mga porselanang plato sa ibabaw ng lamesa, ang bawat tunog ng pagdait ng pinggan sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa kabisera nakaupo si Doña Carmen na tila isang reynang naghihintay na pagsilbihan, habang sa tabi ni Edgardo ay naroon si Stella, suot ang isang manipis na bestida na tila sadyang ipinagmamalaki ang kanyang presensya sa loob ng tahanang iyon. Ligaya hiya, siguraduhin mong sapat ang gatas na iniinom ni Stella. Simula ni Doña Carmen habang dahan-dahang humihigop ng kanyang kape, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng tamis na tila lason na binalot sa asukal. You know, malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito dahil hinayaan ka pa rin naming manatili rito kahit na hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang anak ko. At least now, Stella is here to fulfill that duty. Be grateful that we are kind enough to let you serve the future of the Marcelo clan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa natitirang piraso ng dangal ni Ligaya. Nakayuko lamang siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng pitzel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na siya ang nagpapakapagod upang mapanatili ang rangya ng buhay nila, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan ay isang mahinang pagsang-ayon. Ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang bubog mahapdi at nakakasulasok. Pumasok sa silid si Ramon, ang nakababatang kapatid ni Edgardo, na may bakas pa ng puyat sa kanyang mga mata. Hindi man lang siya tumingin kay Ligaya nang hablutin niya ang pitaka ng kanyang hipag na nakapatong sa gilid ng iyang lababo. Ate, hihiram muna ako ng panggastos ha. May kailangan lang akong asikasuhin na business. Sabi ni Ramon sa isang tinig na walang galang sabay kuha sa lahat ng perang laman nito nang hindi man lang naghihintay ng sagot. Alam ni Ligaya na ang perang iyon ay mapupunta lamang sa sugal at bisyo, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang manginig sa galit na hindi niya mailabas. Dahil sa bigat ng hangin sa loob ng mansyon, nagpasya si Ligaya na lumabas muna upang mamalengke isang pagkakataon upang makahinga ng malayo sa mga matang mapanghusga. Sumakay siya sa isang jeepney, nakipagsiksikan sa mga estrangherong hindi alam ang kanyang pighati. Habang ang sasakyan ay yumayanig sa bawat lubak ng daan, ang bawat pag-ugong ng makina ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang nanunumbat na puso. Tumanaw siya sa labas at doon sa gitna ng usok at ingay ng kalsada, untunting umagos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat butil ng luha ay mabilis na tinatangay ng hangin, tila mga alaala ng isang masayang kahapon na wala nang balak pang bumalik. Nang dapit hapon na, ay bumalik si Ligaya dala ang mga plastik ng bilihin na tila mas mabigat pa sa kanyang sariling timbang. Pagpasok niya sa pintuan, isang pamilyar na amoy ang agad na sumalubong sa kanyang pandinig. Ito ang bango ng sampagwita at rosas, ang natatanging pabango na iniwan sa kanya ng kanyang namayapang ina, ang tanging alaala na iniingatan niya sa loob ng isang kristal na bote sa kanyang lumang kabinet. Dahan-dahan siyang lumapit sa sala at doon ay nakita niya si Stella nakaupo ng D4 habang masayang iwinisik ang huling patak ng pabango sa kanyang sariling leeg. Ang bawat pagpindot ni Stella sa bote ay tila isang pagyurak sa huling santuwaryo ni Ligaya. Tumingala ang babae, may isang mapang-asar kang nangiti sa kanyang mga labi habang tinitingnan ng bote na ngayon ay wala ng laman. Ay Ligaya, nandyan ka na pala, sabi ni Stella sa isang tonong tila ng uuyam. Hinanap ko kasi ang pabango ko.
pero hindi ko makita. Nakita ko itong luma at maalikabok na bote sa ilalim ng mga gamit mo. Akala ko kasi itatapon mo na dahil amoy pang matanda na, kaya ginamit ko na lang para hindi masayang. Bakit ka ganyan makatingin? Don't tell me pati itong basurang ito ay pagdadamutan mo pa sa akin. Ang bote ng pabango ay dahan-dahang inilapag ni Stella sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng pasensya ni Ligaya. Habang pinapanood niya ang bote na wala ng laman, naramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ito ay hindi na ang lamig ng pighati, kundi ang lamig ng isang pusong handa ng maging bato. Paano mo haharapin ang bukas kung ang bawat huling alaala ng iyong mahal sa buhay ay isa-isa ng binababoy ng mga taong pinatitira mo sa ilalim ng sarili mong bubong? Ang bawat gabok sa loob ng lumang baul na nakatago sa madilim na sulok ng bodega ay tila mga alaala ng isang buhay na matagal nang kinalimutan ni Ligaya. Habang pilit niyang iniaayos ang mga lumang papeles ng kanyang ama upang humanap ng kapayapaan, isang maliit at kupas na piraso ng papel ang nahulog mula sa isang makapal na libro. Ito ay ang business card ni Attorney Gabriel Salvador, ang anak ng matalik na kaibigan at tapat na abogado ng kanyang ama noong ito ay nabubuhay pa. Ang pangalang iyon ay tila isang mitya ng pag-asa na biglang nagliyab sa gitna ng kanyang masukal na pighati. Sa loob ng isang tahimik at liblib na cafe malayo sa mapanghusgang mga mata ng pamilya, Marcelo, naghihintay si Ligaya habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa ilalim ng lamesa. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila bumibitay sa kanyang hininga. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaking may tindig na puno ng dangal at mga matang may dalang kakaibang katahimikan. Si Gabriel ay hindi lamang isang abogado. Siya ang tanging tao na nakakakilala sa tunay na halaga ni Ligaya bago pa man ito malunod sa malupit na trato ng kanyang mga biyenan. Gabriel, hindi ko na kaya. Simula ni Ligaya ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Gusto ko nang tapusin ang lahat. I'll give them everything, Gabriel. Kahit iwan ko na ang mansyon, kahit wala akong dalhin kahit isang kusing, basta makuha ko lang ang kalayaan ko mula sa impyernong iyon. I'm just so tired of being treated like a parasite in my own life. Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilatag ito sa harap ni Ligaya. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila isang pintuan patungo sa isang katotohanang matagal nang ibinaon ng kasinungalingan ni Edgardo. Ligaya, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang tinig ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad at malasakit. Huwag kang aalis sa bahay na yon. Hindi mo kailangang ibigay ang anumang bagay sa kanila dahil sa simula't simula pa lang ang mansyong tinatuntungan ninyo at ang lahat ng lupain sa paligid nito ay nakapangalan lamang sa iyo. Your father made sure of that. Walang karapatan si Edgardo, lalo na ang kanyang ina, na paalisin ka o angkinin ang kahit isang piraso ng alikabok sa lugar na yon. Ikaw ang nag-iisang reyna ng tahanang yon, Ligaya. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa lahat ng pag-aalinlangan ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang orihinal na titulo ng lupa, kung saan malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan sa ilalim ng pirma ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak ito sa ibabaw ng papel at dahan-dahang nabura ang bahagi ng tinta sa tapat ng lagda ng kanyang magulang. Tila ito ay isang pagbasbas mula sa kabilang buhay, isang paalala na hindi siya kailanman pinabayaan ng kanyang ama. Naramdaman ni Ligaya ang isang mainit na haplos sa ibabaw ng kanyang braso. Hindi ito ang marahas na hawak ni Edgardo, kundi isang magaan at mapagkalingang dampi mula kay Gabriel. Nandito ako, Ligaya.
Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito, bulong ni Gabriel. At sa pagkakataong yon, sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman ni Ligaya ang isang munting kislap ng ligaya na matagal na niyang kinalimutan ng lasa. Nang dapit hapon na at bumalik si Ligaya sa mansyon, ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Nara ay hindi na kasing bigat ng dati. Pagpasok niya sa sala, agad siyang sinalubong ni Edgardo na may hawak na x-ray at mga reseta. Padaskol na inihagis ni Edgardo ang mga papeles, sa tapat ni Ligaya ang tunog ng pagtama ng papel sa lamesa ay tila isang hamon. O heto ang mga reseta at bayad para sa check-up ni Stella bukas. Siguraduhin mong may pera ka pa dahil mahal ang mga bitamina na kailangan niya para sa anak ko. Utos ni Edgardo sa isang tonong puno ng pagmamalaki at kawalang hiyaan. Huwag kang tatanga-tanga, Ligaya. Malaki ang inaasahan ni Mama sa'yo para sa batang ito. Tiningnan ni Ligaya ang mga reseta, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi takot o pagsisisi ang mababakas sa kanyang mga mata. Sa halip isang matamis at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiyang ngiti na tila may dalang lihim na panganib para sa mga taong nasa harap niya. Huwag kang mag-alala, Edgardo. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng nararapat para sa inyo. Higit pa sa inaasahan ninyo. Ang baimbi ni Ligaya ay mahinahon, ngunit ang bawat pantig ay tila isang hatol na naghihintay na lamang maisakatuparan. Napatitig si Edgardo sa kanyang asawa, tila nagtataka sa biglang pagbabago ng aura nito. Ngunit sa kanyang kababawan inakala niya lamang na ito ay ang dati pa ring pagsunod ng isang babaeng walang kapangyarihan. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang ligayang kanyang minaliit, kundi isang bagyo na uant-unti nang nabubuo upang wasakin ang kanilang huwad na palasyo. Handa na ba ang pusong sugatan na maging matigas na kuta o muli bang hihina? Si Ligaya sa harap ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang katahimikan ni Ligaya sa mga sumunod na araw ay hindi tanda ng kanyang pagsuko, kundi isang maskara na maingangat niyang isinuot upang itago ang naglalagablab na apoy sa kanyang kalooban. Bawat utos ni Doña Carmen, bawat panglalait ni Stella at bawat malamig na tingin ni Edgardo ay tinatanggap niya ng may nakababahalang hinahon. Para sa pamilya, Marcelo siya pa rin ang dating Ligaya ang martir na asawang walang kibo at madaling tapakan. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang nakayuko, bawat sandali ay nagiging isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng sa kanya. Naging masunurin si Ligaya sa lahat ng nais ni Edgardo, lalo na pagdating sa mga pangangailangan ni Stella. Siya ang nagbabayad ng lahat ng bayarin sa ospital, ang bumibili ng mga mamahaling prutas, at ang nag-aasikaso sa bawat hiling ng babae na tila ba siya ay isang katulong sa sarili niyang pamamahay. You're doing a good job, Ligaya. At least you know your place now, sabi ni Doña Carmen habang pinapanood si Ligaya na naglilinis ng sala. Hindi alam ng matanda na habang naglilinis, maingat na itinatago ni Ligaya ang isang maliit na recording device sa ilalim ng lamesang Nara kung saan madalas magpulong ang mag-ina. Isang hapon, habang naghahanda si Ligaya ng merienda, narinig niya mula sa kabilang silid ang boses ni Doña Carmen at Edgardo. Edgardo, kailangan nating maibenta ang lupain sa Batangas bago pa malaman ng babaeng iyan. We need the money for the new condo, ni Stella ani ng matanda. Don't worry, Ma. I'm working on the papers. Hindi niya mapapansin na nawawala na ang mga ari-ariang akala niya ay sa kanya pa. Sagot ni Edgardo na may kasamang tawa na puno ng pagmamalaki. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ng kanyang cellphone ay tila mga laso na nagpapatigas sa puso ni Ligaya, ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. Nang ilabas ni Ligaya ang mainit na sopas para kay Stella, sadyang iniunat ng babae ang kanyang paa upang patisurin si Ligaya. Ang mangkok ng nagbabagang sabaw
ay tumapon at dumampi sa kanang kamay ni Ligaya. Ang init ng likido ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang balat. "Ay, so clumsy naman. Look at my dress. It's ruined because of you." Sigaw ni Stella sa isang matinis na tinig na puno ng kaplastikan. Pumasok si Edgardo at sa halip na tulungan ng asawa, ay agad niyang dinaluhan si Stella upang suriin kung may natapon ba rito. Walang imik na tumayo si Ligaya. Hindi siya dumaing, hindi siya lumuha. Pumunta siya sa lababo at binuksan ang gripo. Hinayaan niyang humaplos ang malamig na tubig sa kanyang namumula at namamagang balat. Habang pinapanood ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang sugat, sinimulan niyang bilangin ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis. 10 taon ng pananakit, 10 taon ng panlilinlang. Ang bawat pintig ng kirot sa kanyang kamay ay tila isang paalala na malapit na ang oras ng paniningil. Isang tahimik na panunumpa ang binuo niya sa ilalim ng agos ng tubig na ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay babayaran ng bawat sentimong ninakaw nila sa kanyang pagkatao. Lumalim ang gabi at ang buong mansyon ay nabalot na ng katahimikan. Nang masiguro ni Ligaya na mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at nagtungo sa opisina ni Edgardo sa kabilang dulo ng pasilyo. Ginamit niya ang duplicate key na matagal na niyang itinatago. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na flashlight na kanyang dala. Maingat niyang binuksan ang drawer ng mesa at doon ay nakita niya ang mga dokumentong binabanggit ni Edgardo kanina. Nanginig ang kanyang buong katawan nang makita ang isang espesyal na kapangyarihan o special power of attorney na may pangalan niya. Sa ibaba ng dokumento nakita niya ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanyang lagda, ngunit alam niyang hindi siya ang nagsulat niyon. Doon niya napatunayan na hindi lamang siya niloloko ni Edgardo sa pag-ibig, kundi ninanakawan din siya nito ng kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng pamimeke ng kanyang pirma. Ang bawat kurba ng pekeng lagda ay tila isang malupit na pagtawa ni Edgardo sa kanyang kawalang malay. Nanatili si Ligaya na nakatayo sa gitna ng kadiliman, hawak ang ebidensya ng kataksilan ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang bawat buntong hininga niya ay puno ng puot na unti-unting nagiging isang matibay na plano. Alam niyang hindi sapat ang basta lamang umalis. Kailangan niyang masiguro na wala silang matitirang kahit ano kapag natapos na ang lahat. Kung ang pagmamahal ay kayang gawing bulag ang isang tao, ano naman ang kayang gawin ng isang pusong namulat na sa katotohanang ang lahat ng kanyang katapatan ay sinuklian lamang ng sadyang pagnanakaw at panloloko. Sa gitna ng malalim na gabi, ang opisina ni Gabriel Salvador ay tila isang maliit na isla ng liwanag sa gitna ng masukal na kadiliman ng lungsod. Ang bango ng mga lumang libro at ang init ng bagong timplang tsaa ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Ligaya sa loob ng mansyon ng mga Marcelo. Dito sa harap ni Gabriel, hindi niya kailangang magsuot ng maskara. Dito ang bawat panginginig ng kanyang mga kamay ay naiintindihan ng walang anumang paghuhusga. Dahan-dahang inilatag ni Ligaya ang mga dokumentong kinuha niya mula sa opisina ni Edgardo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mesa, tila natatakot na baka ang mga papel na yon ay biglang maglaho at maging bahagi lamang ng isang masamang panaginip. "Gabriel, tingnan mo ito. This isn't my signature but it looks so real. He's using my name to sell the properties my father left for me." Bulong ni Ligaya, ang kanyang tinig ay basag sa pagod at pighati. Kinuha ni Gabriel ang mga papel, ang kanyang mga mata ay naging matalim habang sinusuri ang bawat kurba ng tinta. "Alam ko, Ligaya. Hinalata ko na ito noon pa man. Huwag kang mag-alala. Every fake signature here is another nail in the coffin of his career and his freedom." Sagot ni Gabriel sa isang mahinahon ngunit matatag na paraan. Habang nagbabasa, hindi nakaligtas sa paningin ni Gabriel
Ang namumulang balat sa kamay ni Ligaya ang bakas ng paso mula sa mainit na sopas. Hindi siya nagtanong, ngunit ang kanyang panga ay nag-igting isang tahimik na panunumpa na pagbabayaran ng mga Marcelo ang bawat hapdi na nararamdaman ng babaeng nasa harap niya. Habang masusing sinusuri ni Gabriel ang mga bank statements, isang mas malalim na katotohanan ang lumabas. Ligaya, look at this. Edgardo has been funneling huge amounts of money into a luxury condo unit in Makati. It's supposed to be for Stella, but the primary beneficiary listed isn't her name. It's a man named Marco Valeriano. Ani Gabriel, ang balitang ito ay tila isang panibagong palaisipan na nagdagdag ng bigat sa gabi. Sino si Marco at bakit ang perang ninakaw sa asawa ay ginagamit para sa ibang tao? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Ligaya ang biglang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang 10 taon ng pagtitiis at ang mga nagdaang araw ng lihim na pakikipaglaban ay tila sabay-sabay na sumingil sa kanyang katawan. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga mata ay unti-unti nang pumikit habang nakasandal sa malambot na sofa sa opisina ni Gabriel. Ang huling naramdaman niya ay ang banayad na init ng ilaw at ang presensya ng isang taong hindi siya kailanman trinato na parang basura. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Ligaya nang mapagtanto niyang nakatulog na ito. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae, ang mga bakas ng pagod, sa ilalim ng mga mata, ang bahagyang panginginig ng mga labi, kahit sa pagtulog. Kinuha niya ang isang makapal na kumot at maingat na ipinatong sa balikat ni Ligaya, sinisiguradong hindi ito magigising. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang paghinga ni Ligaya at ang tibok ng puso ni Gabriel na puno ng pagsisisi dahil hindi niya ito nailigtas ng mas maaga. Bago siya bumalik sa kanyang mesa, kinuha ni Gabriel ang isang sariwang sanga ng sampagita na nakalagay sa maliit na florera sa kanyang bintana. Maingat niya itong inilagay sa tabi ng una ni Ligaya. Ang bango nito ay sapat na upang labanan ang anumang masamang panaginip. Ito ang munting paraan niya upang iparamdam kay Ligaya na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo, may nananatili pa ring dalisay at totoo. Nang magbukang liwayway, nagising si Ligaya na may kasamang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bango ng sampagita ang unang sumalubong sa kanyang paghinga, isang amoy na nagpaalala sa kanyang ina at sa kalakasan ng kanyang pinagmulan. Nagmamadali siyang bumalik sa mansyon bago pa magising ang lahat, ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano. Pagpasok pa lamang niya sa pintuan ng mansyon, sinalubong na siya ng isang malamig at nakakikilabot na katahimikan. Doon sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Carmen, suot ang kanyang sutlang pantulog at may hawak na isang basong tubig. Ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang buwayang naghihintay ng biktima sa pampang. Saan ka galing sa ganitong oras, Ligaya? Isang gabi kang nawala at ngayon ay babalik ka na amoy bulaklak at may kakaibang kinang sa iyong mga mata. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Lumapit ang matanda, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Huwag mong sabihing ang isang baog na katulad mo ay may lakas pa ng loob na humanap ng ibang lalaki sa labas. Napakalandi mong babae. Matapos kang kupkupin ng pamilyang ito ba ang igaganti mo? Napatigil si Ligaya, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng kulungan. Ngunit sa halip na yumuko at humingi ng paumanhin, nanatili siyang nakatayo. Nang tuwid ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag kung saan nakatago ang ebidensya ng kanilang kasamaan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay hindi na nakakasugat kundi nagsisilbing gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. Ano ang kayang gawin ng isang babaeng pilit na ibinabaon sa putik ng maling paratang kung ang tanging hawak niya ay ang katotohanang siya ang tunay na may-ari
ng lupang tinatayuan ng kanyang kaaway. Ang bawat hapagkainan sa kulturang Pilipino ay itinuturing na altar ng pagkakaisa at pagmamahalan, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Marcelo, ang bawat salo-salo ay tila isang entablado ng pagpapakasakit para kay Ligaya. Ang amoy ng masarap na adobo at mainit na kanin ay hindi nakapagbigay ng gana sa kanyang sikmura dahil ang bawat hininga niya ay puno ng bigat ng mga matang mapanghusga. Habang nakatayo sa gilid ng lamesa at naghihintay ng utos, tila siya ay isang anino lamang sa sarili niyang tahanan, isang taong naroroon upang magsilbi, ngunit hindi kailanman karapat-dapat na pakinggan. Biglang tumagilid ang tasa ng mainit na kape ni Ramon at ang maitim na likido ay mabilis na kumalat sa makinis na ibabaw ng lamesang narra bago ito tuluyang tumulo sa sahig. Sa halip na humingi ng paumanhin isang mapang-asar kang tingin, ang ibinigay ng bunsong kapatid ni Edgardo kay Ligaya. "Look what you did, ate. Hindi mo man lang tinitingnan kung maayos ba ang pagkakalagay ng kape ko. Punasan mo nga yan. Baka malagkitan ng sapatos ko." Utos ni Ramon na may kasamang padyak ng kanyang paa sa sahig. Ang bawat salita niya ay tila isang malupit na pag-aglahi sa dignidad ng babaeng itinuring siyang parang tunay na kapatid sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang lumuhod, si Ligaya sa sahig ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa malamig na tiles habang gamit ang isang malinis na basahan upang sipsipin ang tila pusali ng kawalang galang ni Ramon. Habang nasa ganoong posisyon, narinig niya ang boses ni Doña Carmen na tila isang reynang nagpapahayag ng kanyang proklamasyon. Iniisip ko na magdaos ng isang malaking salo-salo sa susunod na buwan, isang grand welcome para kay Stella at sa magiging tagapagmana ng ating pamilya. I want everyone in our circle to know that we are finally having a real Marcelo in this house. Ani ng matanda, habang dahan-dahang sinusubuan ng prutas si Stella, na tila ba ito ay isang banal na imahen. Si Edgardo, na nakaupo sa tapat ni Stella, ay walang tigil sa pagpapakita ng labis na pag-aaruga. "Don't worry, mahal. Gagawin nating pinakamagarbo ang gabing iyon. You deserve all the best, lalo na't dala-dala mo ang katuparan ng pangarap ni Mama," sabi ni Edgardo habang hinahaplos ang kamay ni Stella sa ibabaw ng lamesa sa mismong harap ng kanyang tunay na asawa. Ang bawat haplos ni Edgardo sa ibang babae ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Ligaya, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ng hawak sa basahang-basa na ng kape. Sa gitna ng kanyang pagluhod, may isang bagay na napansin si Ligaya. Si Stella ay madalas humawak sa kanyang puson, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pangkaraniwang pagod ng isang buntis. Sa halip ang kanyang mga mata ay tila balisa, at ang bawat pag-aray niya ay tila isang palabas na kulang sa emosyon. Nang minsang mahulog ang tinidor ni Stella, nakita ni Ligaya ang biglang pag-igting ng mga kalamnan sa mukha ng babae, isang uri ng kirot na hindi nagmumula sa sinapupunan kundi sa isang lihim na marahil ay pilit na itinatago. Tumayo si Ligaya at kinuha ang maruming pinggan ni Edgardo. Sa isang sandali, hinawakan niya ng mahigpit ang dulo ng platong porselana, isang mamahaling gamit na ipinamana pa ng kanyang lola. Sa kanyang isipan, nais niyang bitawan ito at hayaang magkadurog-durog sa harap ng kanilang mga mapang-uyam na mukha, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip maingat niya itong inilagay sa tray at naglakad patungo sa kusina nang may isang kakaibang katahimikan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tahimik na panalangin para sa darating na araw ng paghuhukom. Nang akala ng mag-anak na nakalayo na si Ligaya, narinig niya ang mahinang bulungan ng magkapatid sa silid-kainan. "Kuya, kailan mo ba talaga ililipat sa pangalan natin ang titulo ng mansyong ito? Mahirap na baka maisipan pa ng baog na yan na ibenta o ihingi ng tulong sa iba." Ang tinig ni Ramon ay puno ng kasakiman. Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula kay Edgardo bago ito sumagot. "Ayos na ang lahat, Ramon.
Pinoproseso na ng kaibigan ko sa Registry of Deeds. Konting pirma na lang at legal nang sa atin ang lahat. Wala nang magagawa ang babaeng yan, kundi sumunod sa gusto natin o mabulok sa lansangan. Ang bawat salita ni Edgardo ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng huling tulay ng pag-asa sa puso ni Ligaya. Habang nakasandal sa pader ng madilim na kusina, naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang mga taong pinakain niya binihisan at minahal ay hindi lamang nagnanais na palitan siya, kundi nais din siyang hubaran ng lahat ng pag-aaring pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang matalim na liwanag ang gumuhit sa kanyang mga mata. Kung ang bawat haligi ng bahay na ito ay saksi sa kanyang pagtitiis, ang mga ito rin ang magiging bilangguan ng mga taong nag-aakalang maaari nilang nakawin ang langit mula sa isang taong wala nang natitira kundi ang kanyang dignidad. Paano mo mapapanatili ang iyong katinuan kung ang taong pinangakuan mong makakasama habang buhay ay siya palang unti-unting naghuhukay ng iyong sariling libingan habang ikaw ay nakatingin? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Gabriel palayo sa mansyon ng mga Marcelo ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa isang madilim na pahina ng buhay ni Ligaya. Habang pinapanood niya ang pagliit ng malalaking gate na tila mga rehas ng kulungan, naramdaman niya ang unang malalim na hininga na hindi humahapdi sa kanyang dibdib. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang mahinang bango ng mint ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Sa tabi niya, si Gabriel ay nagmamaneho nang may katatagan ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila isang simbolo ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Edgardo. Dumating sila sa isang tahimik at luntiang sementeryo kung saan nakahimlay ang ama ni Ligaya. Ang bawat hakbang niya sa malambot na damo ay tila paglalakad sa isang banal na lupain. Nang makarating sila sa harap ng puting marmol na puntod ang katahimikan ng paligid, ay binalot ng banayad na huni ng mga ibon at ang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Dito sa harap ng kanyang ama, ang lahat ng maskara ni Ligaya ay tuluyang nalaglag. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaluhod siya. Sa malamig na damo, ang kanyang mga kamay ay humaplos sa nakaukit na pangalan ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat bago ito bawiin ng tadhana. Papapatawad. Ang bulong ni Ligaya ay halos hindi marinig isang tunog ng paghagulhol na matagal na niyang ibinibilanggo sa kanyang lalamunan. Patawad dahil hinayaan kong babuyin nila ang lahat ng pinaghirapan mo. Patawad dahil naging mahina ako. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghinga. Ang bawat patak ng kanyang luha sa marmol ay tila isang panalangin ng pagsisisi at paghingi ng lakas. Ang lahat ng sakit, mula sa panlalait ni Doña Carmen, ang pagtataksil ni Edgardo, at ang kawalang galang ni Ramon, ay sabay-sabay na dumaloy palabas sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Gabriel. Nanatili lamang siyang nakatayo sa likuran ni Ligaya, tila isang matibay na pader na handang sumalo sa anumang guho. Ngunit nang makita niya ang labis na pighati ng babae, dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi nito. Sa isang napakaingat na galaw, inabot niya ang nanginginig na kamay ni Ligaya at marahan itong binalot ng kanyang sariling palad. Ang init ng kamay ni Gabriel ay tila isang mitya ng buhay na dahan-dahang nagpapakalma sa nanlalamig na katawan ni Ligaya. Hindi ito isang hawak ng pag-angkin, kundi isang pangako ng pananatili. Ligaya, look at me. Mahinahong sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa. Your father didn't build that mansion just to give you a roof over your head. He built it as a fortress for your dignity. Hindi ka naging mahina, Ligaya. You were just too kind for people who didn't deserve your heart. But that ends today. From now on, you don't have to carry this cross alone. Let me be your strength until you find your own again.
Nagtagis ang mga mata ni Ligaya at Gabriel sa isang sandaling tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa mga mata ni Gabriel nakita ni Ligaya ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Edgardo, ang tunay na paghanga at isang malalim na uri ng pagmamahal na handang maghintay at magsakripisyo. Ang pintig ng puso ni Ligaya ay nagkaroon ng bagong ritmo, isang mabilis, ngunit payapang tibok na nagbibigay ng init sa kanyang pisngi. Ang bawat daliri ni Gabriel na nakakulong sa kanyang kamay ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente na nagpabura sa hapdi ng paso at sa lamig ng pait. Dahan-dahang tumayo si Gabriel at inalalayan si Ligaya. Habang pinapagpagan niya ang dumi sa damit ng babae ang kanyang mga galaw, ay puno ng pag-iingat tila bahawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Let's go. We have a lot of work to do and I want you to be ready. Sabi ni Gabriel na may kasamang munting ngiti na nagbigay ng liwanag sa madilim na hapon. Habang pabalik sila, sa sasakyan naramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang uri ng katapangan na nabubuo sa kanyang loob. Ang bango ng sampagitan na dala ni Gabriel para sa puntod ay tila kumapit na rin sa kanyang balat, isang amoy ng pag-asa at bagong simula. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanilang paglalakbay, pabalik isang tanong ang biglang sumagi sa isipan ni Ligaya na nagpabalik ng kaba sa kanyang dibdib. Nang muli silang tumigil sa tapat ng malaking gate ng mansyon, lumingon si Gabriel sa kanya. Ligaya, once we start this, there's no turning back. Pagpasok mo sa pintong yan, kailangan mong maging mas matigas kaysa sa kanila. Are you really sure you can handle seeing them every day while we dismantle their lives piece by piece? Tumingin si Ligaya sa malaking bahay na dati niyang itinuring na tahanan at ngayon ay tila isang malaking halimaw na naghihintay na lamunin siya. Ang kanyang kamay ay humawak sa pintuan ng sasakyan, ngunit bago siya bumaba, napatigil siya sa huling sinabi ni Gabriel. At isa pa, Ligaya, kapag tapos na ang lahat ng ito at wala na silang puwang sa buhay mo, may puwang pa ba para sa isang taong matagal nang naghihintay sa tabi mo? Ang tanong ni Gabriel ay tila isang huling piraso ng puzzle na hindi alam ni Ligaya kung handa na ba niyang buuin habang ang bawat anino sa loob ng mansyon ay tila nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Ang pagpasok ni Ligaya sa loob ng mansyon ay tila pagbabalik sa isang malamig na pugad ng mga ulupong na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang iturok ang kanilang kamandag. Ang bango ng sampagita na baon niya mula sa sementeryo ay tila uant-unting nilalamon ng amoy ng luma at maalikabok na kasaysayan ng mga Marcelo. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakatayo si Doña Carmen, ang kanyang anino ay mahaba at nakatatakot sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dingding. Hawak ng matanda ang isang maliit na itim na bagay, ang recording device na maingat na itinago ni Ligaya sa ilalim ng mesa noong nakaraang mga araw. Akala mo ba ay mas matalino ka kaysa sa akin, Ligaya? Ang tinig ni Doña Carmen ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na labaha na humahaplos sa balat. Lumapit ang matanda, ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa sahig na kahoy ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Ligaya. Tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit na wala kang silbi. Binigyan ka namin ng marangal na pangalan sa kabila ng iyong pagiging baog at ito ang igaganti mo sa amin. Ang tiktikan kami sa loob ng sarili naming bahay. Hindi nyo naiintindihan, ang bahay na ito. Hindi natapos ni Ligaya ang kanyang sasabihin nang biglang ihagis ni Doña Carmen ang recording device sa kanyang paanan. Ang pagtama ng plastik sa sahig ay nagdulot ng pagkakawatak-watak ng mga piyesa nito, tila sumisimbolo sa muling pagkadurog ng kapayapaan ni Ligaya. Huwag mo akong mama, dahil kailanman ay hindi kita itinuring na anak. Ikaw ay isang linta na sumuso sa yaman ng aking anak. Ang boses ni Doña Carmen ay tumaas, ang kanyang mukha ay namula sa galit na matagal na niyang ikinukubli.
Masyado ka nang nagiging matapang dahil sa pakikipagkita mo sa abogadong iyon. Akala mo ba ay hindi ko alam? Akala mo ba ay malulusutan mo kami? Bago pa man makasagot si Ligaya, marahas siyang hinawakan ni Doña Carmen sa braso. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa balat ni Ligaya, nag-iiwan ng mga mapuulang marka ng kalupitan. Kinaladkad niya si Ligaya patungo sa dulo ng kusina, sa tapat ng isang mabigat na pintong kahoy na patungo sa bodega, ang silid kung saan itinatabi ang mga lumang kagamitan at mga bagay na wala ng silbi. Dito ka nararapat, Ligaya. Sa piling ng mga basura at mga bagay na kinalimutan na ng panahon, ani Doña Carmen, habang itinutulak ang kanyang menopausang lakas upang ipasok si Ligaya sa loob ng madilim na silid. Diyan ka manatili hanggang sa matutunan mo kung paano rumespeto sa mga taong nagpapakain sa iyo. Huwag kang aasa na pakikinggan ni Edgardo ang mga pagsusumbong mo dahil para sa kanya, ikaw ay isang baliw na asawang kailangang itago. Ang mabigat na pintong nara ay mabilis na itinulak ni Doña Carmen hanggang sa ito ay sumapat sa hamba, at ang tunog ng bakal na trangka na dahan-dahang pinihit ay tila isang pinal na hatol sa kalayaan ni Ligaya. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting naglaho hanggang sa tanging kadiliman na lamang ang natira. Ang amoy ng amag, alikabok at lumang kahoy ang bumalot sa kanyang bawat paghinga. Napasandal si Ligaya sa malamig at magaspang na pader ng bodega. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa kabila ng takot, may isang kakaibang katahimikan na nanahan sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang sinalat ang kanyang bulsa at naramdaman ang matigas na papel na ibinigay ni Gabriel, ang titulo ng lupa na nagpapatunay ng kanyang tunay na kapangyarihan. Sa gitna ng kadiliman, habang ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang noo at ang katahimikan ng bodega ay tila bumibitay sa kanyang hininga, naalala ni Ligaya ang mainit na haplos ni Gabriel sa sementeryo. Ang bawat pangungutya ni Doña Carmen ay tila naging mga hakbang na lamang patungo sa rurok ng kanyang pagtitiis. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip na upo siya sa malamig na sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang kadiliman na maging kanyang sandata. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niyo akong nakakulong. Bulong ni Ligaya sa hangin na puno ng alikabok. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang nakapangingilabot na determinasyon. Sa labas ng pinto, narinig ni Ligaya ang papaalis na mga hakbang ni Doña Carmen na tila ba tapos na ang isang simpleng gawaing bahay. Ngunit sa loob ng bodegang iyon, sa gitna ng mga anino at alikabok, isang bagong Ligaya, ang unti-unting nabubuo isang bersyon niya na hindi na marunong maawa sa mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang dilim kung ang tanging liwanag na natitira ay ang naglalagablab na hangarin para sa hustisya at paghihiganti. Sa loob ng madilim na bodega, ang bawat hininga ni Ligaya ay tila humahalo sa makapal na alikabok na bumabalot sa kanyang paligid. Ang lamig ng semento ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga binti, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay sapat na upang hindi siya manginig. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang paghampas ng pakpak ng mga gamo-gamo sa tanging bintanang maliit sa itaas, ang tanging lagusan ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang bawat segundo ng kanyang pagkakaapi ay tila isang butil ng buhangin sa orasang naghuhudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtitiis. Hindi hinayaan ni Ligaya na malunod siya sa takot. Sinalat niya ang mga lumang gamit sa kanyang paligid hanggang sa maramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at kalawanging piraso ng bakal, isang lumang pait na ginamit noon ng kanyang ama sa pag-aayos ng mga muebles. Ang paghawak niya sa kasangkapang iyon
ay tila isang muling pag-uugnay sa lakas ng kanyang pinagmulan. Gamit ang pait, dahan-dahan niyang sinungkit ang gilid ng bintanang kahoy. Ang bawat pag-atungal ng tuyong kahoy na pilit na binubuksan ay tila isang daing ng katarungan sa gitna ng gabi. Matapos ang ilang sandali ng pakikipagbuno ang bintana, ay tuluyang bumigay at bumukas nagpapapasok ng sariwang hangin na amoy ulan at kalayaan. Maingat na lumabas si Ligaya mula sa bintana, ang kanyang mga paa ay dahan-dahang tumapak sa basang damo ng hardin. Sa halip na tumakbo palayo, naglakad siya pabalik sa mansyon. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang aninong bumabalik upang maningil. Gamit ang kanyang sariling susi, sa pintuan ng kusina, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay na dati niyang itinuring na paraiso, ngunit ngayon ay naging isang madilim na bilangguan. Habang binabagtas niya ang pasilyo patungo sa silid ni Stella, napatigil siya nang marinig ang isang mahinang usapan na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang boses ni Stella ay hindi na ang malambing at mahinang tinig ng isang buntis, kundi isang matalas at mapang-uyam na tono na puno ng kalandian. "I can't believe we're actually pulling this off, Marco. Ang tanga talaga ng Edgardo na, Nendi. Yan karayim bamba." Ang tawa ni Stella ay tila isang malamig na haplos sa balat ni Ligaya. "He really thinks I'm carrying his child. Kung alam lang niya na itong tiyan ko ay gawa lang sa foam at ang pera niya ay diretso sa account mo, baka atakihin na sa puso ang lalaking iyon." Nanigas ang buong katawan ni Ligaya sa likod ng pinto. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy habang nakasilip sa maliit na siwang. Doon nakita niya si Stella na nakatayo sa harap ng salamin, dahan-dahang tinatanggal ang isang makapal at malambot na bagay na nakatali sa kanyang baywang, isang huwad na tiyan na ginamit niya upang linlangin ang buong pamilya, Marcelo. Ang babaeng itinuring ni Doña Carmen na tagapagligtas ng kanilang lahi ay wala palang dala, kundi isang malaking kasinungalingan. "Just make sure na hindi tayo mahuhuli bago makuha ang huling pirma sa transfer ng titulo, mahal." Ang boses ng isang lalaki, marahil ay ang Marco, na nabanggit ni Gabriel ay maririnig mula sa cellphone ni Stella. "Kapag nasa atin na ang lahat, iiwan na natin ang mansyong yan at ang baog niyang asawa." Ang bawat salitang binitawan ni Stella ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Ligaya. Hindi lamang siya ninakawan ng asawa at dangal, kundi ginagamit pa ang kanyang pighati upang payamanin ng isang sindikato tumang panloloko. Ang kanyang mga kamay ay naging kamao, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nararamdaman niya ngayon. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay ang unti-unting sumibol sa kanyang kalooban. Hawak na niya ang pinakamalaking alay laban sa kanila. Ang kasinungalingang itinayo nila ay tila isang bahay na gawa sa baraha na anumang oras ay handa ng gumuho sa isang munting ihip ng katotohanan. Dahan-dahang umatras si Ligaya, ang kanyang mga hakbang ay tila walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Kailangan niyang makaalis at tawagan si Gabriel. Kailangan niyang masiguro na ang bawat patak ng luha na ibinuhos niya sa loob ng 10 taon ay magiging sapat na pambayad sa parusang matatanggap ng mga taong ito. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto ng kusina, ang ilaw sa pasilyo ay biglang bumukas. Ang liwanag ay tila isang hatol na nagbunyag sa kanyang kinaroroonan. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Edgardo. Hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit nang makita ang asawang dapat ay nakakulong sa bodega. "Ligaya, paano ka nakalabas? Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Edgardo ay puno ng pagtataka at isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Tumingin si Ligaya nang diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang buhay. Ang kanyang ngiti ay hindi na puno ng pagmamahal, kundi isang malamig na paalala
ng isang bagyong paparating. Edgardo, akala mo ba ay habang buhay mong maikukulong ang katotohanan sa loob ng isang bodega? Ang tinig ni Ligaya ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumutusok sa konsensya ni Edgardo. Ano ang gagawin ni Ligaya ngayong alam na niya ang lihim ni Stella? At ano ang magiging reaksyon ni Edgardo kapag nalaman niyang ang kanyang inaasam na tagapagmana ay isa lamang huwad na pangarap na gawa sa foam at kasinungalingan? Ang malamig na titig ni Edgardo ay tila isang matalim na balisong na naghahanap ng puwang sa nagbabagong anyo ni Ligaya. Sa gitna ng pasilyo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mansyon, mabilis na nag-isip si Ligaya. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para ibagsak ang kanyang mga alas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin, pilit na ibinabalik ang imahe ng isang takot at sunod-sunurang asawa na matagal nang kinasanayan ni Edgardo. Nakaalis ako dahil marupok na ang kahoy ng bintana sa bodega, Edgardo. Mahinahong tugon ni Ligaya ang kanyang tinig ay tila isang pagsusumamo. Pumasok ako rito dahil gusto ko lang humingi ng tawad. Ayaw ko nang mag-away tayo. Gusto ko lang maging maayos ang lahat bago ang malaking pagdiriwang ni Mama. Ang bawat salita niya ay tila isang matamis na kasinungalingan na sadyang idinisenyo para sa ego ng kanyang asawa. Dahil sa kanyang labis na pagmamayabang, naniwala si Edgardo. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa lalaki bago niya tinalikuran ng asawa kampante na muli na naman niyang napaamo ang babaeng inaakala niyang wala nang ibang matatatakbuhan. Kinabukasan sa ilalim ng sikat ng araw na tila nagbibigay ng bagong pag-asa, muling nagtungo si Ligaya sa opisina ni Gabriel. Ang bawat hakbang niya sa loob ng silid na yon ay tila paglalakad sa isang santuwaryo ng katotohanan. Agad siyang sinalubong ni Gabriel. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay hindi maitago nang makita ang mga pasa sa braso ni Ligaya mula sa pagkakaladkad ni Doña Carmen kagabi. Ligaya, handa na ang lahat, bulong ni Gabriel habang inilalatag ang mga legal na dokumento na may selyo ng korte. Ito ang utos para sa freeze order ng lahat ng ari-arian at ang warrant of arrest para sa mga ilegal na transaksyong ginawa ni Edgardo. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang pagkakataon para isilbi ito sa harap ng lahat. We will hit them where it hurts the most, their pride. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Ligaya. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na kumpas ng musika na nagpapakalma sa bawat hibla ng nerbiyos ni Ligaya. Pagkatapos nito, Ligaya, malaya ka na. Hindi mo na kailangang matulog ng may takot. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa mga bagay na hindi mo naman kasalanan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang gamot na humahaplos sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa isang maikling sandali, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lumiit sapat na para maramdaman ang init ng hininga ng isa't isa, isang tahimik na pangako na may bukas pang naghihintay na puno ng liwanag. Ngunit ang katahimikan sa opisina ni Gabriel ay pansamantala lamang. Pagbalik ni Ligaya sa mansyon, sinalubong siya ng isang abalang kapaligiran. Ang buong bahay ay tila binubulabog ng paghahanda para sa ika-70 kaarawan ni Doña Carmen at ang anibersaryo ng kanilang kumpanya. Ang mga mamahaling bulaklak, ang malalaking tolda sa hardin, at ang mga catering staff na pabalik-balik ay tila mga anino ng isang malaking trahedyang malapit ng maganap. Inutusan ni Doña Carmen si Ligaya na ayusin ang mga upuan sa ilalim ng matinding sikat ng araw, habang si Stella ay nakaupo sa lilim masayang pinapanood ang bawat paghihirap ni Ligaya. Make sure everything is perfect, Ligaya. Pangungutya ni Stella habang hinihimas ang kanyang huwad na tiyan. Gusto ni Mama na maging memorable ang gabing ito. It's the night we officially announce my place in this family. Isang tipid na ngiti ang isinagot ni Ligaya. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang listahan ng mga espesyal na panauhin na tinawagan ni Gabriel, mga pulis, mga abogado,
at ang mga board members na matagal nang ninanakawan ni Edgardo. Ang bawat dekorasyong inilalagay ni Ligaya, ang bawat telang itinatahi niya para sa piging ay tila paghahanda ng sariling kabaong para sa pamilyang Marcelo. Habang lumulubog ang araw sa huling hapon, bago ang malaking selebrasyon tumayo si Ligaya sa gitna ng malawak na hardin. Pinanood niya ang bawat ilaw na ikinakabit ang bawat baso na pinakikinang. Ang bango ng pagkain ay humahalo sa amoy ng paparating na ulan. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang mukha tila isang huling babala mula sa kalikasan. Ligaya, sigaw ni Edgardo mula sa balkonahe. Nasaan ang mga invitation cards? Siguraduhin mong naipadala na lahat yan. Ayokong may mapahiya sa mga kaibigan ni Mama. Tumingin si Ligaya sa itaas, ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Edgardo. Darating ang lahat ng dapat dumating. Walang mawawala sa gabing ito. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon, naramdaman ni Ligaya ang bigat ng katahimikan bago ang unos. Alam niyang sa susunod na pagsikat ng araw, wala na ang mansyong ito sa ilalim ng pamumuno ng mga Marcelo. Ngunit sa kabila ng katiyakan, isang munting takot ang kumurot sa kanyang puso. Paano kung sa gitna ng kanyang paghihiganti ay mawala rin ang natitirang piraso ng kanyang sarili o ang tanging taong naging sandigan niya sa gitna ng dilim? Ang dapit hapon sa mansyon ng mga Marcelo ay binalot ng isang abalang ritmo na tila ba isang mitya na dahan-dahang nauubos sa ilalim ng init ng mga kandila. Ang bawat dekorasyon sa hardin, mula sa malalambot na telang seda hanggang sa naglalakihang mga bulaklak, ay tila mga saksi sa isang kasinungalingang pilit na pinatitibay. Sa loob ng 10 taon, si Ligaya ang naging pundasyon ng bawat pagdiriwang sa tahanang ito, ang tahimik na kamay na nag-aayos ng lahat, ngunit sa gabing ito, ang bawat telang kanyang itinatahi at bawat basong kanyang pinakikinang ay may dalang kakaibang bigat. Ang hangin ay amoy mga sariwang rosas at mamahaling pabango, subalit para kay Ligaya ito ay amoy ng isang paparating na unos na magbabago sa tadhana ng bawat taong naroroon. Inutusan ni Doña Carmen si Ligaya na isuot ang pinakaluma at pinakapayak niyang bestida. Ang nais ng matanda ay magmukhang isang hamak na katulong ang asawa ni Edgardo sa harap ng mga panauhing kabilang sa mataas na lipunan. Habang ang bawat bisita ay nagsisimulang dumating ang tunog ng mga mamahaling sasakyan na humihinto sa harap ng gate, ay tila mga hakbang ng isang hukbong handang manakop. Sa isang sulok ng hardin, nakita ni Ligaya si Stella na nakasuot ng isang makinang na gown na tila ba siya na ang reyna ng gabing iyon habang masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan ni Doña Carmen. Ang bawat mapang-uyam na tingin ni Stella patungo kay Ligaya ay tila isang paalala na sa isip ng mga Marcelo, wala na siyang puwang sa tahanang yon. Lihim na nagtungo si Ligaya sa likurang bahagi ng mansyon malapit sa gate na dinadaanan ng mga supplier ng pagkain. Doon sa anino ng malalaking puno ng mangga naghihintay si Gabriel Salvador. Ang tindig ng abogado ay puno ng katatagan ng kanyang mga mata, ay tila nagbibigay ng liwanag sa gitna ng madilim na pasilyo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi sa loob ng ilang segundo. Tanging ang paghampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang isang makapal na sobrang kulay kape na may opisyal na selyo ng tanyag na hukuman. Handa ka na ba, Ligaya? Ang tinig ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng pagtitiwala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Ligaya. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na mga daliri ni Ligaya, isang maikli, ngunit makahulugang pisil na naghatid ng kakaibang init sa buong katawan ng babae. Tandaan mo, hindi ka na ang biktima sa gabing ito. Ikaw ang katarungang matagal na nilang pilit na ibinabaon. Nandito lang ako, hindi ako lalayo sa'yo. Tumango si Ligaya, ang kanyang mga mata
ay nagtagis ng may determinasyong hindi pa nakikita ni Gabriel noon. Pagbalik niya sa loob ng kanyang maliit na silid, kinuha ni Ligaya ang isang maliit na lalagyan ng lipstick na kulay matingkad na pula, isang kulay na matagal nang ipinagbabawal ni Edgardo dahil sa pagiging masyadong palaban nito. Maingat niyang iginuhit ang kulay sa kanyang mga labi. Ang bawat pahid ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng panunupil na kanyang naranasan. Ang babaeng nasa harap ng salamin ay hindi na ang ligayang humihingi ng awa, kundi isang babaeng handa ng bawiin ang korona mula sa mga linta. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na musika mula sa mga violin ng orkestra sa hardin. Ang bawat kumpas ng musika ay tila nagpapabilis sa daloy ng dugo ni Ligaya. Sa gitna ng masayang tawanan at pag-uumpugan ng mga basong kristal, tumayo si Doña Carmen sa itaas ng balkonahe, hawak ang isang mikropono. Ang tunog ng kanyang pagtapik sa mikropono upang makuha ang atensyon ng lahat ay tila isang huling hudyat ng katahimikan sa gitna ng maingay na karamihan. Ang mukha ng matanda ay puno ng isang uri ng tagumpay na tila ba hawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Mga kaibigan, mga mahal naming kasosyo sa kumpanya, maraming salamat sa inyong pagdalo sa napakahalagang gabing ito. Ang tinig ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, puno ng pagmamalaki at pakitang tao. Gusto ko sanang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakilala ang isang taong magbibigay ng bagong simula at bagong buhay sa aming pamilya. Isang taong magiging bagong reyna ng tahanang ito at ina ng susunod na Marcelo. Tumingin si Doña Carmen kay Stella na dahan-dahang humakbang patungo sa kanya habang nakahawak sa kanyang huwad na tiyan. Ang bawat bisita ay nagsimulang magpalakpakan, ang mga ngiti nila ay tila mga maskarang tumatakpan sa katotohanang walang sino man sa kanila ang tunay na nakakakilala sa biktima sa loob ng mansyon. Si Edgardo ay nakatayo sa tabi ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang sa wakas ay makukuha na nila ang lahat ng ari-ariang matagal na nilang pinagpaplanuhan. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, sa dulo ng pasilyo na patungo sa hardin, lumitaw ang isang aninong nakasuot ng matingkad na pula. Ang bawat hakbang ni Ligaya sa ibabaw ng alpombra ay tila isang marahang paghampas ng kulog na nagpatahimik sa mga taong nadaraanan niya. Ang kanyang tindig ay hindi na nakayuko, ang kanyang paningin ay diretso at matalim. Ang bawat isa sa mga panauhin ay napalingon, ang kanilang mga bulong ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin habang pinagmamasdan ng nagbabagong anyo ng babaeng itinuring nilang walang halaga. Napatigil si Doña Carmen sa gitna ng kanyang pagsasalita nang makita ang asawa ng kanyang anak. Ang mikropono sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig, ang tunog ng feedback nito ay tila isang matinis na sigaw ng babala sa gitna ng masayang gabi. Ang ngiti ni Ligaya habang papalapit sa entablado ay hindi puno ng galit, kundi ng isang nakapangingilabot na kapayapaan na tila ba alam na niya ang wakas ng kwentong ito bago pa man ito maisulat. Handa na ba ang pamilya Marcelo sa isang pasabog na hindi nagmumula sa mga fireworks, kundi mula sa isang katotohanang matagal na nilang inakalang patay at nakalibing na sa ilalim ng kanilang mga paa? Ang gabi, bago ang pinakahihintay na piging, ay tila isang malalim at madilim na lawa na walang anumang kibo, subalit sa ilalim nito ay may nagbabadyang malakas na agos. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakabibingi, tila bawat dingding ay nagpipigil ng hininga sa takot na mabulabog ang maseselang lihim na nakatago sa bawat sulok. Sa maliit na silid, sa silong na naging pansamantalang tirahan ni Ligaya, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang manipis na kandila na dahan-dahang nauubos ang mitya. Ang bawat pagpatak ng tunaw na selyo nito sa platito ay tila pagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang pagtitiis. Ang pintuan ng kanyang silid ay marahas na bumukas sapat na upang magsayaw ang apoy ng kandila
at lumikha ng mga nakapangingilabot na anino sa pader. Pumasok si Edgardo, ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng pagmamataas na tila ba nakamit na niya ang rurok ng tagumpay. Hawak niya ang ilang pahina ng dokumento na may mga selyong tila ba opisyal, ngunit alam ni Ligaya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ay isa na namang patibong. Tapusin na natin ang komedyang ito, Ligaya. Ang tinig ni Edgardo ay malamig walang bakas ng kahit anong pagsisisi sa 10 taon nilang pagsasama. Inilapag niya ang mga papel sa tapat ni Ligaya kasabay ng isang ballpen na tila ba isang sandatang handang pumatay ng huling pag-asa. I want you out of this house tomorrow, right after the party. Sign these divorce papers. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad pa kita sa mga bodyguard sa harap ng lahat ng bisita ni Mama. Just sign this and you can go back to being the nobody that you were before I married you. Tiningnan ni Ligaya ang mga papel. Ang bawat salita roon ay tila mga anay na kumakain sa kanyang dignidad. Alam niyang ang mga dokumentong ito ay hindi lamang basta paghihiwalay. Ito ay ang huling pagtatangka ni Edgardo na bawiin ang lahat ng karapatan niya sa mansyong ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Ngunit sa halip na manginig o umiyak na ramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang uri ng katahimikan sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pangungutya ni Edgardo ay hindi na nakasusugat, kundi nagsisilbing kumpirmasyon na wala nang natitirang kahit isang butil ng kabutihan sa lalaking nasa harap niya. Gusto mo ba talagang pirmahan ko ito, Edgardo? Ang tanong ni Ligaya ay mahinahon ang kanyang mga mata ay diretso at matatag. Sigurado ka ba na ito ang gusto mong mangyari sa gabing ito? Don't act like you have a choice. Ligaya, you are useless baog at pabigat sa pamilyang ito. Ang pagsigaw ni Edgardo ay tila isang paghampas ng kulog sa loob ng maliit na silid. Stella is the future. Ang anak niya ang magpapatuloy ng pangalan namin. Ikaw, you're just a mistake that I'm finally correcting. Pirmahan mo na yan para hindi na lumala ang gulo. Dahan-dahang kinuha ni Ligaya ang ballpen. Ang dulo nito ay dumampi sa papel at ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang marahang pagpunit sa huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa impyernong ito. Habang sumusulat, naalala niya ang bawat gabi na iniyakan niya ang lalaking ito, bawat sakripisyo na hindi pinahalagahan at bawat panlalait na kanyang tiniis. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang hakbang patungo sa liwanag na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang matapos ang huling guhit, binitawan ni Ligaya ang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesang kahoy ay tila isang pinal na hatol. Inabot niya ang mga papel kay Edgardo nang may isang misteryosong ngiti na nagpatigil sa paghinga ng lalaki. Isang ngiti na hindi puno ng pait, kundi ng isang mapanganib na uri ng kalayaan. Heto na Edgardo, ibinibigay ko na sa iyo ang hinahangad mo. Ang baimbi ni Ligaya ay tila isang bulong sa gitna ng unos. Ngunit bago ka umalis, tandaan mo ang sinabi ko. Sana huwag kang magsisi sa bawat desisyong ginawa mo sa gabing ito. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, hindi mo na muling makikilala ang mundong kinatatayuan mo. Kinuha ni Edgardo ang mga papel nang may panginginig na hindi niya maipaliwanag. Tinalikuran niya si Ligaya at mabilis na lumabas ng silid, tila ba may isang hindi nakikitang panganib na humahabol sa kanya. Ngunit habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, ang mga huling salita ni Ligaya ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Naiwang mag-isa si Ligaya sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid. Hinipan niya ang kandila at sa huling usok na naglaho sa hangin, tila doon din sumama ang huling bahagi ng kanyang kahapon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala para sa darating na bukas, isang bukas kung saan wala nang puwang ang mga linta sa loob ng kanyang kaharian. Anong uri ng pagsisisi ang naghihintay kay Edgardo sa oras na matuklasan niya na ang bawat pirma ni Ligaya
ay hindi pala isang pagsuko, kundi ang huling mitya na magpapasabog sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang bawat ilaw ng chandelier na nakasabit sa gitna ng hardin ay tila mga bituin na nagniningning upang saksihan ang rurok ng kasinungalingan ng mga Marcelo. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga bulaklak na tila ba tinatakpan ng baho ng kataksilan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Carmen, ang kanyang mga hiyas ay kumikinang kasabay ng kanyang mapagmataas na ngiti. Ang bawat palakpak ng mga panauhin ay tila isang musikang nagpapataba sa kanyang puso habang si Stella ay nakatayo sa kanyang tabi. Dahan-dahang hinahaplos ang huwad na tiyan na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya. Tonight, we are not just celebrating an anniversary. Ang tinig ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa speaker puno ng awtoridad at pakitang tao. We are celebrating the continuity of our bloodline. Stella, my dear, come forward. You are the one who will bring the next Marcelo into this world. Ikaw ang karapat-dapat na ituring na bagong reyna ng tahanang ito. Ang bawat bisita ay muling nagpalakpakan, ngunit ang tunog na ito ay biglang naputol nang ang lahat ng ilaw sa hardin ay sabay-sabay na namatay. Ang kadiliman ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa lahat. Sa gitna ng pagkalito, isang malakas na sinag ng liwanag ang tumama sa malaking puting dingding ng mansyon. Hindi ito isang dekorasyon, kundi isang projector na nagsimulang magpakita ng mga larawang hindi inaasahan ng sinuman. Ang unang larawang lumitaw ay ang mga bank transfer ni Edgardo, patungo sa isang account na hindi pagmamay-ari ni Stella, kundi ng isang lalaking nagngangalang Marco. Sumunod ang mga screenshot ng usapan ni Stella at Marco sa cellphone kung saan malinaw na mababasa ang plano nilang pagnanakaw sa yaman ng mga Marcelo. Ngunit ang pinakanakagigimbal sa lahat ay ang video ni Stella sa loob ng banyo kung saan dahan-dahan niyang tinatanggal ang foam na nakatali sa kanyang baywang habang tumatawa at sinasabing ang pamilya Marcelo ang pinakatangang biktima na nakilala niya. Ang bawat bisita ay tila naging mga estatwa sa sobrang gulat. Ang kaninang masayang tawanan ay napalitan ng mga bulungan na puno ng pandidiri at pangungutya. Si Doña Carmen ay napakapit sa mikropono. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dahan-dahang nawala. Si Edgardo naman ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang sariling pagguho sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Mula sa anino ng pasilyo lumabas si Ligaya. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng kadiliman. Kasama niya si Gabriel Salvador na ang tindig ay tila isang matibay na haligi ng katarungan. Ang bawat hakbang ni Ligaya sa ibabaw ng alpombra ay tila isang pinal na hatol. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Siya na ngayon ang bagyong matagal nang kinatakutan ng mga Marcelo. Napakaganda ng palabas niyo, hindi ba? Ang tinig ni Ligaya ay mahinahon ngunit bawat salita ay tila isang kidlat na nagpapayanig sa pundasyon ng mansyon. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang paningin ay diretso kay Stella na ngayon ay nanginginig na sa takot. Akala niyo ba ay habang buhay ninyong magagamit ang kabaitan ko upang pagtakpan ang inyong mga kasalanan? Akala niyo ba ay maaari ninyong ariin ang langit gamit ang mga kamay na puno ng dumi? Ligaya, anong kalokohan ito? Ang sigaw ni Edgardo ay puno ng desperasyon at galit. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang munting hininga na lamang sa gitna ng malakas na unos. Papatayin kita, isusumpa kita. Susugod sana ang lalaki ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang mga braso ay tila isang hindi matitinag na kuta na nagpoprotekta kay Ligaya. Ang init ng presensya ni Gabriel sa kanyang likuran ay nagbigay kay Ligaya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Hinarap ni Gabriel ang mga panauhin at itinaas ang mga legal na dokumento. Ang mansyong ito
Ang kumpanyang ito at ang lahat ng lupain sa paligid natin ay pagmamay-ari lamang ng isang tao at iyon ay si Ligaya Marcelo. Ang lahat ng transaksyong ginawa ni Edgardo ay ilegal at pinoproseso na ng mga awtoridad. Naramdaman ni Ligaya ang pintig ng kanyang puso na tila ba ito ay isang tambol ng tagumpay. Tumingin siya kay Edgardo, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, at nakita niya roon ang isang taong wala ng kahit anong halaga. Ang bawat patak ng luha niya sa loob ng 10 taon ay tila naglaho at napalitan ng isang malamig na katarungan. Sa dulo ng hardin ang mga anino ng mga pulis na dahan-dahang lumalapit ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na nabuo na. Ngunit bago pa man makakilos si Edgardo upang saktan si Ligaya, isang malakas na puwersa ng puot at takot ang bumalot sa kanya nang makitang si Stella ay dahan-dahang umaatras patungo sa dilim bitbit ang kanyang mga gamit. Paano mo tatanggapin ang katotohanang ang lahat ng iyong isinakripisyo para sa isang huwad na pangarap ay nauwi lamang sa isang pampublikong kahihiyan na kailanman ay hindi na mabubura sa iyong pangalan. Ang bawat bulong ng mga panauhin sa paligid ng entablado ay tila mga tibo na unti-unting bumaon sa balat ni Doña Carmen. Ang katahimikan sa marangyang hardin ay hindi na ang katahimikan ng paggalang, kundi ang nakasusulasok na katahimikan ng kahihiyang pampubliko. Sa harap ng mga pinakamataas na tao sa lipunan, ang kanyang korona ng pagmamataas ay dahan-dahang nalulusaw, tila isang kandilang nauupos sa gitna ng bagyo. Nakatayo si Ligaya sa gitna ng lahat, ang kanyang tindig ay tila isang matibay na nara na hindi natitinag ng anumang hangin, habang ang pulang seda ng kanyang damit ay sumasabay sa marahang pag-ihip ng gabi. Ligaya, please, huwag dito. Pag-usapan natin ito sa loob. Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng takot. Ang dating matapang at mapang-aping biyenan ay tila naging isang maliit at kaawa-awang matanda sa harap ng katotohanan. Maawa ka sa reputasyon ng pamilya Marcelo. Huwag mong sirain ang pangalang pinaghirapan naming itayo. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Ligaya. Isang nanangiting hindi nagmula sa galit, kundi sa isang pusong nakahanap na ng sapat na kapayapaan upang maging matigas. Ang pangalang Marcelo ay hindi ko sinira, ma. Kayo mismo ang sumira rito nang piliin ninyong ituring na basura ang taong nag-alaga sa inyo. This house, this land, even the company you are so proud of, none of it belongs to you anymore. Ang bawat haligi ng mansyong ito ay nakasumpa sa pangalan ko, sa pangalan ng tatay ko, na kinalimutan ninyong pasalamatan. Inilabas ni Gabriel ang opisyal na utos. Mula sa hukuman, ang bawat pahina nito ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa anino ay dahan-dahang lumapit, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng katarungan. Edgardo Marcelo, you are being invited for questioning regarding the embezzlement of funds and falsification of public documents. Ang tinig ng opisyal ay walang emosyon sapat na upang maramdaman ni Edgardo ang lamig ng rehas na naghihintay sa kanya. Si Stella sa gitna ng kaguluhan ay nagtangkang tumakas patungo sa gate, ngunit hinarang siya ng dalawang lalaking hindi kilala sa loob ng mansyon, mga taong pinagkakautangan niya sa labas. Akala mo ba ay makakatakas ka na lang matapos mo kaming paglaruan? Ang galit na tinig ng isa sa mga lalaki ay nagbunyag sa huling maskara ni Stella. Ang babaeng itinuring na pag-asa ng mga Marcelo ay isa palang hamak na manloloko na nakabaon sa utang at kasinungalingan. Naramdaman ni Edgardo ang kanyang tuhod na bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa damuhan sa tapat mismo ng mga paa ni Ligaya. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagsisisi na huli na para bigyang halaga. Ligaya, patawarin mo ako. Nabulag ako, mahal. Please, let's fix this for our family. Ang kanyang tinig
ay basag puno ng desperasyon ng isang taong nawalan ng lahat sa isang iglap. Hindi kumibo si Ligaya. Sa halip yumuko siya ng bahagya at kinuha ang mamahaling singsing na nahulog mula sa kamay ni Edgardo. Ang singsing na dapat ay ibibigay nito kay Stella sa gabing iyon. Pinagmasdan niya ang kislap ng brilyante, isang bagay na simbolo sana ng pagmamahalan, ngunit naging simbolo lamang ng kataksilan. Sa isang napakakalmadong galaw, lumakad siya patungo sa gilid ng artipisyal na lawa sa hardin at hinayaan ang singsing na dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ang paglubog ng hiya sa madilim na tubig ay tila ang huling paglilibing sa kanyang nakaraan. Tapos na ang lahat, Edgardo. Ang bawat pagkakataong ibinigay ko sa iyo ay itinapon mo para sa isang huwad na ningning. Bulong ni Ligaya ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng hangin na walang iniwang bakas. Ngayon, matutunan mong mabuhay sa mundong wala ang pangalan ko na nagpoprotekta sa iyo. Habang dahan-dahang kinakandado ng mga pulis ang mga posas sa kamay ni Edgardo, ang tunog ng bakal na nagdadait ay tila isang pinal na tuldok sa kanilang pagsasama. Tumingala si Edgardo kay Ligaya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang malalim na uri ng panghihinayang habang dahan-dahan siyang inalalayan ng mga awtoridad palayo sa liwanag ng mansyon patungo sa naghihintay na kadiliman ng sasakyan ng pulis. Napanood ni Ligaya ang paglayo ng sasakyan habang si Doña Carmen ay nakasalampak sa sahig, humahagulgol sa harap ng mga bisitang isa-isang tumatalikod at umaalis ng may halong pandidiri. Sa gitna ng pagkawasak ng pamilya, Marcelo, naramdaman ni Ligaya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, si Gabriel. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na sa kabila ng guho ng kanyang kahapon, may isang bagong pundasyong handang itayo para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang munting hapdi ang nananatili sa puso ni Ligaya. Ano nga ba ang saysay ng pagkapanalo sa isang laban kung ang bawat haligi ng iyong tahanan ay nabahiran na ng amoy ng pagtataksil at pighati? May kakayahan pa ba siyang muling tawaging tahanan ang mansyong ito? O sadyang ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa labas ng mga pader na ito? Ang sinag ng umaga na tumatama sa malalaking haligi ng mansyon ay tila isang banal na apoy na naglilinis sa bawat sulok na dati ay binalot ng pait at kasinungalingan. Ang bawat kalat sa hardin mula sa nagdaang gabi, ang mga basag na kristal, ang mga tuyong petals ng rosas at ang mga upuang nagkawatak-watak ay tila mga labi ng isang digmaang sa wakas ay natapos na. Nakatayo si Ligaya sa gitna ng malawak na sala, ang amoy ng insenso at sariwang hangin na dumadaloy mula sa mga bukas na bintana ay tila humahaplos sa kanyang pagkatao, dahan-dahang tinatanggal ang amoy ng pagtataksil na matagal nang kumapit sa bawat hibla ng kanyang balat. Sa labas ng malaking gate, ang bawat maleta at plastic na bag na naglalaman ng mga huling kagamitan ni Doña Carmen at Ramon ay dahan-dahang inilalabas ng mga nakatalagang security guard. Ang bawat pagbagsak ng mga gamit sa ibabaw ng kalsada ay lumilikha ng isang mapait na paalala ng kanilang pagbagsak mula sa rurok ng kapangyarihan. Ang bawat piraso ng damit na nalalaglag mula sa mga hindi maayos na pagkakasara ng bag ay pinagmamasdan ng mga kapitbahay na kanina pa nakatunghay sa kanilang mga bakod. Ang konsepto ng hiya na matagal nang kinalimutan ng mga Marcelo habang sila ay nang-aapi ay ngayon ay bumabalot sa kanila nang may tindi na tila ba isang madilim na ulap na hindi na sila lulubayan. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Magbabayad kayo. This is still our family's house. Ang sigaw ni Doña Carmen ay puno ng desperasyon ng kanyang buhok, na dati ay laging maayos ay ngayon ay gulo-gulo na, at ang kanyang tinig ay basag na sa sobrang galit at pighati. Ligaya, lumabas ka riyan. You are heartless. Isang halimaw ka na walang utang na loob. Ang kanyang bawat sigaw ay tila naglalaho lamang sa hangin, hindi umaabot sa pandinig
ng babaeng tinalikuran na ang kanilang kasamaan. Si Ramon naman ay nakayuko lamang hindi makatingin sa mga taong dati ay pinagmumulan ng kanyang pagyayabang habang dahan-dahang pinupulot ang kanyang mga sapatos na nagkalat sa kalsada. Mula sa itaas ng balkonahe, pinanood ni Ligaya ang pag-alis ng mga taong nagpahirap sa kanya sa loob ng 10 taon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na uri ng pagkahapo na ngayon ay napapalitan na ng isang matamis na kapayapaan. Hinubad niya ang kanyang pulang bestida at pinalitan ito ng isang simpleng puting damit na kasing linis ng kanyang bagong simula. Ang bawat paghampas ng kurtina sa hangin ay tila isang kumpay ng paalam sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya ang babaeng kailangang magtago sa bodega. Siya na ang nag-iisang may-ari ng bawat hininga sa loob ng tahanang ito. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng balkonahe at pumasok si Gabriel dala ang isang baso ng sariwang juice at ang kanyang pamilyar na ngiti na tila isang anghel na nagbabantay sa bagong silang na katahimikan. Ang kanyang tindig ay puno ng respeto, tila babatid niya ang kabanalan ng sandaling ito para kay Ligaya. Lumapit siya ng bahagya sapat na upang maramdaman ni Ligaya ang kanyang proteksyon, ngunit hindi sapat upang gambalain ang kanyang pagmuni-muni. Nakaalis na sila, Ligaya. Ang mansyon ay muling naging isang tahanan na karapat-dapat sa iyong pangalan. Mayroon pa bang kailangan ng Reyna upang makapagsimula ng kanyang bagong buhay? Ang tinig ni Gabriel ay puno ng lambing na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kaibuturan ng puso ni Ligaya. Tumingin si Ligaya kay Gabriel, ang mga mata nito ay tila dalawang malalim na lawa na nagbibigay ng direksyon sa kanyang naliligaw na kaluluwa. Gusto ko lang manahimik muna, Gabriel. Gusto kong damhin ang bawat hininga na hindi na mabigat sa dibdib. Bulong ni Ligaya habang dahan-dahang idinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang bawat pintig ng puso nila na tila ba nagsasama sa isang bagong ritmo ay naghatid ng isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa panandaliang pagnanasa, kundi sa isang malalim na pagkakaunawaan at pagtitiwala. Nang muling humampas ang hangin na may dalang amoy ng umaga at kalayaan, ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata. Ang bawat sakit ng kahapon ay tila dahan-dahang nagiging abo at tinatangay ng hangin palayo sa kanyang mansyon. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang munting katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan, tila isang binhi na naghihintay ng tamang panahon upang tumubo. Ngayong malaya na siya mula sa mga linta na sumipsip sa kanyang buhay, handa na ba siyang buksan ang pintuan ng kanyang puso para sa isang lalaking matagal nang naghihintay sa labas ng kanyang mga pader, o ang kanyang kalayaan ay nangangailangan pa ng mas mahabang panahon ng pag-iisa bago muling magtiwala sa pangako ng pag-ibig? 2 taon ang mabilis na lumipas at ang mansyon na dati ay saksi sa bawat hikbi at pait ni Ligaya ay muling nabuhay sa ilalim ng bango ng mga sariwang sampagwita at ang amoy ng bagong luto na butter cookies. Ang bawat sulok ng bahay ay wala na ang bigat ng nakaraan. Sa halip ito ay napuno ng liwanag ng araw na malayang pumapasok sa bawat bukas na bintana. Ang dating bodega kung saan ikinulong si Ligaya ay ginawa na niyang isang maayos na storage para sa kanyang lumalagong negosyo ng mga kakanin at pastry, isang simbolo na ang bawat madilim na kabanata ay kayang gawing pundasyon ng isang mas matamis na bukas. Nakarating sa pandinig ni Ligaya ang balita tungkol sa mga taong dating nagpahirap sa kanya. Si Edgardo ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang parusa sa loob ng kulungan. Ang kanyang bawat araw ay puno ng pagsisisi habang pinagmamasdan ang mga rehas na tila ba sumasalamin sa kanyang mga maling desisyon. Si Doña Carmen naman ay naninirahan sa isang maliit at barong-barong na silid sa lalawigan na mumuhay sa tulong ng mga malayong kamag-anak na dati ay kanyang minamaliit. Wala nang natitirang korona sa kanyang ulo, tanging ang bigat ng kahihiyan at ang alaala
ng kayamanang kanyang winaldas dahil sa kasakiman. Si Stella naman ay naglahong parang bula matapos makuha ang lahat ng pera ni Marco na iwang mag-isa sa gitna ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Habang nakaupo si Ligaya sa kanilang malawak na hardin, hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa sinapit ng mga Marcelo. Sa halip ang naramdaman niya ay isang malalim na uri ng paglaya. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga ito sa kanyang buhay, kundi ang pagpili na huwag na silang bigyan ng puwang sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot dahil ang bawat dulo ng kanyang mga daliri ay abala na sa pagbuo ng sarili niyang kaligayahan. Nakahanap na siya ng kapayapaan sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang uri ng katahimikan na hindi na kayang gambalain ng kahit na sinong linta. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang kinaroroonan, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa at ang kanyang mga matang laging nagsisilbing kuta ni ligaya. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Gabriel sa kanyang tabi, hindi bilang isang taong nagnanais na angkinin siya, kundi bilang isang kaibigan sandigan at tahimik na mangingibig na handang maghintay hanggang sa maghilom ang bawat lamat sa puso ng babae. Maingat na inilapag ni Gabriel ang tasa sa lamesa at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Ligaya. Ang bawat daliri nila na nagdadait ay naghatid ng isang pamilyar na init, isang uri ng kilig na nagpapahiwatig na sa wakas handa na ang kanyang puso para sa isang bagong kabanata. Malayo na ang narating mo, Ligaya. Ang tinig ni Gabriel ay mababa at puno ng paghanga. You've turned this place into a real home. Ang bawat halaman dito ay tila sumasalamin sa kagandahan ng iyong kaluluwa. Tumingin si Ligaya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng paglubog ng araw. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gabriel. Salamat sa pananatili, kahit noong ang tanging kaya ko lang ibigay ay ang aking mga luha. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Gabriel bago niya dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha kay Ligaya. Sa isang napakaingat na galaw, idinampi niya ang kanyang noo sa noo ng babae, isang sandali ng pagkakaisa na hindi nangangailangan ng anumang salita. Ang bawat hininga nila ay tila nagsasama sa gitna ng halimuyak ng mga bulaklak, isang pangako ng isang pag-ibig na nakabase sa respeto at paghihilom. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, naramdaman ni Ligaya na sa wakas ay natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang lugar kung saan ikaw ay pinahahalagahan, minamahal at pinoprotektahan ng walang anumang kapalit. Ang bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito ay dapat laging tatandaan ang aral na iniwan ni Ligaya. Ang ating dignidad ay hindi nakadepende sa kung gaano tayo katagal kayang magtiis sa loob ng isang mapang-aping relasyon. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa sandaling piliin nating tumayo, bawiin ang ating sariling pangalan at maniwala na tayo ay karapat-dapat sa isang buhay na walang takot. Huwag matakot na lumabas sa madilim na bodega ng iyong buhay dahil sa labas ng mga pader na yon, may isang mundong naghihintay na punuin ka ng liwanag at pag-asa. Ang bawat patak ng luha ay may katapusan at ang bawat pusong sugatan ay may kakayahang muling tumibok ng may mas malakas na kumpiyansa. Sapagkat sa dulo ng bawat pait, ang tanging mananatili ay ang katotohanang ikaw ang nag-iisang reyna ng iyong sariling tadhana.